Isang pulis ang malubhang nasugatan sa isang operasyon at matapos niyang mawalan ng buhay, siya ay na-recruit sa Rest in Peace Department, o RIPD kung saan kailangan niyang labanan ang mga mutant undead at iligtas ang planeta. Ngayon, ating tunghayan ang kwento ng pelikulang RIPD mula 2013. Matapos pigilan ng isang grupo ng mga kriminal sa isang operasyon, nakakuha si Agent Nick Walker ng malaking halaga ng ginto. Gayunpaman, kasama ang kanyang partner na si Bobby Hayes, napagpasyahan ni Nick na itago ang mga gintong piraso kung saan ibinaon niya ang kanyang bahagi sa ilalim ng isang puno ng orange fruit sa kanilang bakuran. Kinabukasan, ginising siya ng kanyang asawang si Julia, na nagtanong tungkol sa bagong halaman. Ngunit dahil ayaw niyang malaman ng kanyang asawa ang tungkol sa ginto, nagkunwari siyang wala siyang alam at sinubukang palitan ang paksa. Habang nag-uusap, tinanong ni Nick ang kanyang asawa tungkol sa kanilang hinaharap at sinabing nag-aalala siya tungkol sa kanilang pinansyal na sitwasyon, ngunit sumagot si Julia na hindi iyon mahalaga sa kanya, ang tanging kailangan niya ay ang kanyang asawa sa kanyang tabi. Pagkatapos lumabas si Julia upang mag-jogging, habang pumunta naman si Nick sa istasyon ng pulisya upang magtrabaho. Doon, nasalubong niya ang kanyang partner na si Bobby, na nagtago rin ng ilang ginto mula sa kanilang huling operasyon. Tinanong ni Bobby si Nick kung saan niya itinago ang kanyang parte ng ginto. Gayunpaman, nakonsensya si Nick at nais nang umatras sa kasunduan nila. Sinabi niya kay Bobby na balak niyang isuko ang kanyang bahagi ng ginto bilang ebidensya. Iniisip ni Bobby na ito ay dahil sa takot, kaya inalok niya si Nick na ipaubaya na lang sa kanya ang pagbebenta ng mga ginto. Ngunit nanindigan si Nick at sinabing ayaw niyang biguin si Julia. Gayunpaman, dahil wala namang kinalaman ang kanyang partner rito, kaya sinabi niyang bahala na si Bobby sa kanyang bahagi ng ginto. Dahil sa determinasyon ni Nick na maging tapat kay Julia, napagdesisyonan ni Bobby na isuko na rin ang kanyang parte. Ngunit bago pa nila maisakatuparan ito, isang opisyal ang dumating at sinabing natunton na nila ang kinaroroonan ni Garza, isang kilalang iligal na mga ngalakal ng mga ipinagbabawal na substansya na matagal nang pinaghahanap. Habang papunta sa safe house, napansin ni Nick ang isang kakaibang pulsaries sa braso ni Bobby at tinanong siya tungkol dito. Sinabi ni Bobby na isa lamang itong lumang medalya mula sa kanyang lola. Matapos ang mahabang paglalakbay, sa wakas ay nakarating sila sa kanilang destinasyon at pumasok sa laboratorio ng mga kriminal, kung saan nagsimula ang isang matinding barilan. Habang abala ang lahat, napansin ni Nick si Garza na umaakyat sa isang hagdan at nagdesisyong habulin siya, ngunit pagdating niya sa itaas, natuklasan niyang nakatakas na ang kriminal sa bintana. Sa sandaling iyon, lumabas si Bobby mula sa likod na pinto at sinabi kay Nick na hindi niya maaaring hayaan itong ibalik ang ginto. Bigla niyang binaril ang kanyang matalik na kaibigan, dahilan upang mahulog ito mula sa taas na mahigit 10 metro. Pagbagsak ni Nick sa lupa, bigla siyang nagmulat ng mata at napagtantong tila tumigil ang oras. Ngunit bago pa niya maintindihan ang nangyayari, bumukas ang isang malaking portal sa langit at hinigop siya papunta sa isang tila celestial na silid ng interogasyon. Doon, ipinaliwanag ng inspektor na siya ay nasa kabilang buhay, ngunit dahil sa kanyang 15 taong karanasan bilang pulis sa mundo, ni-recruit siya upang sumali sa Rest in Peace Department o RIPD, isang organisasyong responsable sa paghuli ng mga kaluluwang nakatakas sa paghuhukom na tinatawag na mga Deidos, at ipadala ang mga ito sa underworld. Sa una, hindi interesado si Nick na sumali sa RIPD, ngunit agad siyang nagbago ng isip nang malamang makakabalik siya sa Earth kung sasali siya sa organisasyon. Nakita ng inspektor ang kanyang kasabikan at ipinaliwanag na hindi na niya mababawi ang kanyang dating buhay. Ngunit si Nick ay wala nang pakialam at hiniling na simulan na ang trabaho. Sa sandaling iyon, isang badge ang iniukit sa kanyang dibdib, at sinimulan ng inspektor ang pagpapakilala sa kanya sa RIPD headquarters. Without the RIPD, the world would have been there monsters inside. Until they pop, they look like regular. Habang nagtotor sila, isang Deidos ang nagtangkang tumakas, ngunit madali itong napigilan at napatay ng veteranong si Roy Paul Cypher, na magiging bagong partner ni Nick. Sa utos ng inspektor, dinala ni Roy si Nick pabalik sa Earth, at magkasama nilang dinalaw ang kanyang burol. Sa halip na sundin ang patakaran ng organisasyon na manatiling malayo, nakita ni Nick si Julia na papaalis na at agad niya itong sinundan. Gayunpaman, nagtataka siya kung bakit hindi siya nakikilala ni Julia at humingi ito ng tulong sa ibang mga pulis, dahilan upang maaresto si Nick. What's your problem?
Pagkatapos umalis si Bobby kasama si Julia, hindi alintana ang nangyari. Tinanong ni Nick si Roy kung bakit hindi siya nakikilala ni Julia, kaya ipinaliwanag ni Roy sa kanya na mayroon na siyang bagong pagkakakilanlan at iniabot kay Nick ang mga dokumento. Ang pangalan niya ngayon ay Jerry Chen, isang matandang Asyano. Galit na galit si Nick at nagsimulang magreklamo tungkol sa kanyang itsura, lalo na nang ipakita rin ni Roy ang sariling dokumento, na nagsasaad na sa paningin ng mga buhay, mukha siyang isang supermodel na agad nakakaakit ng mga tingin. Matapos ang burol, nakatanggap sila ng ilang ulat at nagtungo sa isang gusali kung saan pinaghihinalaan nilang may isang daydos na nagtatago. Kumuha si Roy ng bag ng Indian food mula sa trunk ng kotse at pumasok sa isang lihim na bahagi ng gusali. Doon ay nakatagpo nila ang pinaghihinalaang daydos na nasaan yung tao pa. Habang iniinteroga ni Nick ang daydos, nilantakan naman ni Roy ang dalang Indian food. Bilang bahagi ng investigasyon, patuloy na binabanggit ni Nick ang iba't ibang Indian food sa halimaw, at patuloy namang inangat-ngat ni Roy ang Indian food para asarin siya. Sa huli, nag-trigger ang mga taktikang ito sa pagbabagong anyo ng halimaw, at natakot si Nick nang makita ang nakakapangilabot na itsura nito. Sa kumpirmasyon na ang sospek ay isang daydos nga, iniutos ni Roy kay Nick na arestuhin ito. Subalit habang pinupusasan ni Nick ang daydos, tumawa ang daydos sa mukha ni Nick, kaya inatake niya ito at sinimulang bugbugin ng buong lakas, dahilan upang mailuwan ng daydos ang lahat ng gintong nilunok nito. Nang makita ni Nick ang mga ginto, naalala niya na ito mismo ang dahilan kung bakit siya pinatay ni Bobby. Sinuri niya ang ginto nang malapitan na nagbigay daan sa halimaw na umatake, ngunit sa huling sandali ay nailigtas siya ni Roy. Matapos ang matagumpay na operasyon, sinimulan ni Roy na bigyan ng mababang ratings ang performance ni Nick para sa una nilang misyon, ngunit hindi ito pinansin ni Nick dahil mas abala siya sa pag-unawa sa koneksyon ni na Bobby, ng daydos, at mga ginto. Dahil hindi tumitigil sa pagsasalita si Roy, napagod si Nick at nagpasya siyang ihagis si Roy sa harap ng isang bus, dahilan upang mabasag ang salamin at mahulog ang kanyang sombrero. Pagbalik nila sa RIPD, iniulat ni Nick na nakapagtataka ang determinasyon ng mga daydos na protektahan ang ginto at iminungkahi niyang ipagpatuloy nila ang investigasyon. Gayunpaman, sinabi ng kanyang kasama na isa lamang itong uri ng alay at hindi nila kailangang mag-alala tungkol dito. Sa kabila nito, nanatiling mausisa si Nick at napilitang kumbinsihin si Roy na dalhin siya sa isang impormante upang malaman pa ang pinagmulan ng ginto. Dahil dito, pumunta sila sa City Stadium kung saan nakilala nila ang isang daydos na nagngangalang Elliot na adik sa baseball at impormante ni Roy. Ipinakita ni Nick kay Elliot ang piraso ng ginto at tinanong kung anong nalalaman niya tungkol sa ginto. Sa una, mayabang pa ang impormante, ngunit sinampal siya ni Nick. Sa huli napilitan itong sumunod sa mga hinihingi ni Nick ngunit sinabi niyang walang halaga ang ginto. Gayunpaman, napansin ni Nick na tila nasabik ang impormante nang iwan niya ang ginto sa kanya. Dahil dito, minatyagan nila ito at nakita nilang ibinigay nito ang ginto kay Bobby. Nagsimulang maniwala si Roy sa teorya ni Nick, kaya hinabol nila si Bobby. Natagpuan nila itong nasa bahay ni Nick, at inisip ni Roy na may relasyon si Bobby at ang asawa ni Nick. Ayaw maniwala ni Nick, kaya nagpustahan sila ni Roy kung saan sinabi ni Nick na babarilin niya si Roy sa mukha kung mananalo siya sa pustahan. Tinanong ni Bobby si Julia kung may napansin ba siyang itinago ni Nick dito sa kanilang bahay. Ibinunyag ni Julia na wala pero may itinanim si Nick na halaman sa likod ng bahay. Hinukay nila ang orange tree at doon nila natagpuan ang mga piraso ng ginto na itinago ni Nick, at nang makita ito ni Julia, natakot siya at inisip na ang kanyang asawa ay isa palang kriminal. Hiniling niya kay Bobby na dalhin ang mga gintong piraso sa istasyon ng pulisya. Pagkakita sa ginto sa bakuran, tinutukan ni Roy ng baril si Nick at tinanong kung saan niya ito nakuha, kaya napilitan si Nick na aminin ang kanilang naging pagsamsam at ang kanyang balak na gamitin sana ang ginto upang baguhin ang kanyang buhay. Sa puntong iyon, napansin nilang umalis si Bobby dala ang mga ginto kaya't sinundan nila ito hanggang sa isang galeriya, kung saan ibinigay ni Bobby ang isang maleta na naglalaman ng lahat ng ginto sa matabang lalaki na hinihinalaan nilang isa ring daydos. Pagkaalis ni Bobby, nagpasya si Nick na dalhin ang matabang lalaki sa meat locker at nagsimulang magtanong tungkol sa mga ginto.
Ngunit sa kanilang kasawian, sinabi ng Deidos na siya ay pagod ng magtago at pagkatapos, That's better. Oh! Let's do this! sa labas, tumalon ang Deidos mula sa isang truck at nagsimulang umakyat sa gusali na parang pinaghalong Spider-Man at Kingpin, kaya napilitan si Roy na barilin siya gamit ang kanyang harpoon upang pigilan ito. Ngunit dahil sa kanyang napakalakas na katawan, nagawa ng matabang Deidos na hilahin si Roy sa pagitan ng mga gusali, na nagdulot ng matinding pagsikip ng trapiko at naipit si Nick sa ilalim ng isang sasakyan. Nang makabangon muli si Nick, muli niyang hinabol ang Deidos na patuloy na hinihila si Roy sa mga gusali. Ngunit nang masira ng halimaw ang salamin at makapasok sa isa sa mga gusali, napilitan si Nick na pumasok din upang iligtas ang kanyang partner. Pinwersang buksan ng Deidos ang pinto ng elevator at tumalon pababa sa hukay upang makatakas, subalit naroon na si Nick sa unang palapag at pinaputukan ang mga hydraulic cable, dahilan upang pumailang lang ang metal box sa matinding bilis na bumasag sa kisame at lumipad sa ere. Lumabas si Nick ng elevator, dala ang maleta at nailigtas si Roy na nakabitin sa labas ng gusali, habang ang Deidos ay patuloy na tumatakbo sa lansangan sa harap ng buong madla. Matapos ang malaking kabiguan na ito, bumalik sila sa RIPD, kung saan dinala sila ng inspector sa Eternal Affairs, isang uri ng makalangit na HR. Doon, ipinadala ang isang telegrama na nagpapaliwanag na ang gintong kanilang nasamsam ay bahagi ng isang sinaunang mahiwagang artifacts na tinatawag na Rod of Jericho, na may kakayahang baligtarin ang lagusan patungo sa kabilang buhay at literal na magpaulan ng mga patay sa mundo. Ngayon na alam na nila ang tungkol sa mga plano ng Deidos, ang mga Celestial ay nagdeklara ng Red Alert at nagpasya silang ipadala ang kanilang pinakamahuhusay na tauhan upang kunin ang mga bahagi ng artifacts. Ngunit dahil sa kabiguan sa gallery, pinatalsik ang dalawang opisyal mula sa korporasyon at sinentensyahang mabura kinabukasan ng umaga. Sa natitirang isang araw, umalis si Nick sa RIPD at dumiretso sa isang racetrack kung saan madalas magsanay si Julia. Pagdating doon, lumapit siya kay Julia at sinubukang damhin ang kanyang presensya. Tila nakilala siya ni Julia sa kabila ng kanyang Chinese na avatar, ngunit sa ilang sandali ay natakot ito at umalis. Dumating si Roy at sinabi kay Nick na hindi niya dapat takutin ang kanyang asawa, kundi hayaan itong magsimula ng bagong buhay nang wala siya. Pagkatapos noon, nagpasya silang magtulungan upang pigilan ang magaganap na apocalypse. Bagaman hindi pa rin nila alam kung saan magsisimula, naisip ni Nick na isa si Bobby sa mga pinuno ng Deidos at malamang ang ginto ay nasa kanyang bahay. Kasabay nito, nakipagkita si Bobby sa isa pang Deidos at iniabot dito ang isang misteryosong orb na nahati sa dalawa, sabay inutusan itong lumabas at lumikha ng gulo upang sadyang magpahuli sa mga RIPD. Kinabukasan, tinawagan ni Julia si Bobby at ikinwento ang nangyari sa racetrack, sinasabing sigurado siyang si Nick ang matandang iyon na pilit na nakikipag-ugnayan sa kanya. Pero sinabi lang ni Bobby kay Julia na kalimutan na niya si Nick at ang matandang Chinese. Pagkababa ng telepono, kinuha niya ang kalahating orb at naghandang lumabas. Sa mga sandaling iyon, huminto ang dalawa sa harap ng bahay ni Bobby. Nagtago si Nick at dumaan sa likuran habang kumatok si Roy sa pintuan, sinisikap na akitin si Bobby. Ngunit dahil alam na ni Bobby kung sino talaga sila, inalok niya ang umano'y babae ng inumin at pumunta sa kusina, kung saan balak niyang kunin ang kanyang baril. Gayunpaman, pagkaraang pumasok ni Bobby sa silid, biglang lumitaw si Nick sa likuran niya at ginamit ang sarili niyang rifle upang supilan siya, sabay hiling kay Bobby na tanggalin ang kanyang medalya sa kamay. Sa sandaling gawin ito ni Bobby, nagsimulang magkalamat ang buong bahay at nahati sa dalawa, nagpapalaganap ng amoy ng kabulukan sa hangin at inilantad ang natitirang ginto na itinago ni Bobby sa heater. Ngayon na naaresto na nila si Bobby, bumalik ang dalawang pulis sa kotse kasama si Bobby, na sa kabila ng sitwasyon ay hindi mapigilang ngumiti at magbiro sa buong biyahe. Pagdating sa punong tanggapan ng RIPD, natagpuan ni Roy ang kalahati ng orb sa bulsa ni Bobby. Pero isa pala itong palpak na ideya. Ang kalahati ng orb na ibinigay ni Bobby sa kapwa niya Deidos ay nahuli rin doon, at lumalabas na ang lahat ng ito ay isa lamang patibong ni Bobby upang buhayin ang mahiwagang orb at i-freeze ang lahat ng RIPD police sa pamamagitan ng pagsanib ng dalawang orb. Ginamit ni Bobby at ng kanyang mga halimaw ang pagkakataong ito upang nakawin ang lahat ng ginto na nakaimbak doon. Sa kabila ng slow motion, nagawa pa rin ni Roy na itutok ang kanyang baril sa orb at tinamaan ito, na muling nagpahiwalay sa orb at nagpabalik sa normal na takbo ng lahat.
Sa kasamaang palad huli na sila dahil nakatakas na si Bobby at mga kasama niyang Daydos pabalik sa Earth. Ngayon na kumpleto na nila ang lahat ng kinakailangang piraso ng ginto, sinimulan ng mga Daydos ang pagbuo ng Rod of Jericho sa tuktok ng isang gusali, habang ang ibang Daydos ay nanatili sa ground upang makipagpalitan ng putok sa mga ahente ng RIPD. Biglang lumitaw ang isa sa mga Daydos na may dalang minigun at nagsimulang magpaputok sa direksyon ng mga pulis, kaya napilitan silang magkubli. Ngunit biglang nagjam ang kanyang baril, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Roy na maghanda at patumbahin ang dalawang Daydos gamit lamang ang isang bala. Sa puntong ito, natapos na ng mga Daydos ang pagbuo ng staff, at inutusan ni Bobby ang ilan sa kanila na kunin si Julia dahil balak niyang gamitin ang dugo ni Julia upang buhayin ang artifacts. Kasabay nito, lumitaw ang maraming buhawi sa kalangitan at nagsimulang higupin ang lahat ng bagay sa paligid, dahilan upang mabuksan ang portal patungo sa kabilang buhay. Pagkakita nito, agad na sumakay si Nick sa kanyang kotse at nagsimulang magmaneho sa mga kalye, ngunit determinado ang mga Daydos na wakasan sila at sinimulan nilang habulin ang mga RIPD police. Make it go away, Nick! I got it. Sa kabilang banda, sa wakas ay dumating na si Julia sa gusali, at nagpa siya si Bobby na ibunyag na ang kanyang tunay na anyo at dinala si Julia sa tuktok ng gusali. Sa ere, isang helicopter mula sa kumpanya ng pagbabalita ang nakatagpo ang mga Daydos sa itaas ng gusali at nagsimulang ipalabas ang eksena ng live. Ngunit hinagisan sila ng mga nilalang ng isang backhoe na naging sanhi ng kanilang pagbagsak. And there's Fat Elvis. Not bad! Tell her, dicks! Can't shake me! Sa puntong ito, natapos na ni Bobby ang pagbuo ng artifacts at sinabi kay Julia na kailangang gamitin ang kanyang dugo upang maisaaktibo ito. Ngunit sa sandaling iyon, sa wakas ay dumating sina Nick at Roy sa gusali kaya napilitang itarak ni Bobby ang isang bakal sa tadyang ni Julia na naging sanhi ng dahan-dahang pag-agos ng kanyang dugo tungo sa artifacts. Galit na galit, sinimulan ni Nick na pagbabarilin ang lahat ng Daydos. Ngunit dahil sa dami ng mga kaaway, nagpa siya ang dalawa na maghiwalay kung saan si Nick ang sasagip kay Julia habang si Roy naman ang magde-deactivate ng artifacts, na sa puntong ito ay halos ganap ng nabuo ang daan patungo sa kabilang buhay at muling binabalik ang napakadaming Daydos sa mundo. Matapos patayin ng hindi mabilang na Daydos, sa wakas ay nagharap na si Nick at Bobby. Ngunit nang maubusan ng bala ang kanyang baril, napilitan siyang makipagsagupaan ng mano-mano laban kay Bobby. Sa kabila ng pagiging isang bihasang pulis, mas malakas pa rin ang mga Daydos. Do some cowboy stuff, please! Samantala, sinubukang buwagin ni Roy ang artifacts ngunit nabigo siya. Napagtanto niyang hindi sapat ang pisikal na lakas, kaya nagbago siya ng diskarte at gumamit siya ng steel cable para ihulog ang backhoe sa artifacts. Nasira ang aparato, at bumalik sa normal ang lagusan patungo sa kabilang buhay. Upang tuluyan ng wakasan ang lahat, pinulot ni Nick ang isang revolver mula sa sahig at bumaril ng direkta sa noo ni Bobby. Nang walang anumang pagkaantala, pinuntahan niya si Julia at binigyan ito ng huling halik ng pamamaalam, sinasabing kailangan niyang magpatuloy sa buhay nang wala siya. Nawalan ng malay si Julia at nagising sa isang kama sa ospital. Sa wakas, nang bumalik na ang kapayapaan, lumapit ang inspektor sa duo at ibinunyag na nagdesisyon ang mga Eternal na bawiin ang pagpapatalsik sa kanila, at ibinalik na rin ng inspektor ang paboritong sombrero ni Roy. Bilang panghuling sorpresa, ipinakita ni Roy kay Nick ang kanyang bagong pagkakakilanlan, mula sa pagiging isang matandang Chino na kinamumuhian niya, tungo sa pagiging isang maliit na batang babaeng may pulang buhok, at dito na nagtatapos ang pelikula.